Okay, let's ask Saldico. Kasi chair, Chair siya, imposible, ikaw chairman. na walang kopya. Hindi mo alam kung ano nangyari? And where Magandang araw at pag-uusapan po natin yung mas tumitinding hamon ni Congressman Toby Chanco dito kay Representative Saldico na ngayon ay mukhang nagtatago. At itong mga sinasabi ni Tambaloslos, mga kababayan, baka gusto nyong pakinggan, baka nga lang, kasi ako sawa na ako dito eh. Pero para alam natin kung ano ang kanyang kasinungalingan na pinagsasabi, papakinggan natin. Pero bago yan, kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat. Okay, simulan natin muna kay Tambi siguro tayo, mga kababayan po natin. So, next na lang natin itong si Congressman Toby Chanco. Dito muna tayo sa panay pambobola, pambobodol. Partners in the executive branch, allow me to be clear. Sige. We will scrutinize, we will question, we will deliberate thoroughly. But we do so not as adversaries, but as allies, united by a shared purpose. For at the end of the day, at the heart of our collaboration lies a common goal: to deliver a better, more dignified life for every Filipino family. Maganda daw na kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Let this DBCC be remembered not only for figures presented, but for the principles we upheld. Let it be said that here, leaders chose honesty over evasion, service over self-interest, and unity over division. So, yan po yung mga panluloko na sinasabi dito ni Tambaloslos, mga kababayan po natin, no? Unity over division. Gusto nila magkaroon ng transparency sa mga gagawin na po ng mga pagtinig sa budget. At pating BICAM daw po ay gagawin na po nila transparent. Kasi nga po, napahiya po sila, no? Sa final na petition ng ating magaling na maisog na abogado na si Atty. Vic Rodriguez at ang congressman mula sa Davao na si Congressman Ungab. So nahiya po sila, mga kababayan po natin. Kaya ngayon, para mapagtakpan ang maanomaliya, no, ang most corrupt budget na 2025, kailangan daw po nila maging transparent. Pero tandaan natin, mga kababayan, hindi pa po tapos ang usapin sa 2025 national budget. Dahil hanggang ngayon, no, hindi pa nagkaroon ng tamang desisyon ang Supreme Court sa naging petition ni Atty. Vic Rodriguez at ni Congressman Ungab. Yung mga transparency tayo, no, bawat piso ay ilalaan para sa magandang kinabukasan ng bawat Pilipino, bawat paggastos ng pera, ipapakita daw, ita-transparent. Ito po isang malaking panluloko lang. Ito, pakinggan nyo po, mga kababayan natin. Ito si Toby Chanco. Ito bagong interview niya na naman ito. Yung bagong forum niya po, mga kababayan po natin. Sige, pakinggan natin. Na wala talagang report. Because up to today, wala pa silang nabibigay. Kababayan, 2 days na po mula nung nagkaroon ng matinding debate itong si Swansing at si Representative Toby Chanco. Hanggang ngayon, wala po silang maibibigay. Anong ibig sabihin? Wali talaga. So, ang bola ngayon, wala na dito sa 2026 Committee on Appropriations. Kung hindi, doon na kay Saldico ang bola ngayon. Kasi siya yung head niyan eh. Nasaan ang 2025 Small Committee Report? Ito ang patuloy na hinihingi at hinahanap ni Navotas District Representative Toby Chanco. Sa unang plenary committee level ng 2026 budget deliberations nitong Lunes, hiniling nito na ilabas sa publiko ang 2025 Small Committee Report. Kasama ang mga pangalan ng miyembro at ang mga pagbabagong ginawa sa 2025 budget upang maging malinaw at transparent sa taong bayan. Ngunit hindi ito nakuha mula sa komite. That is a document within the purview of the 19th Congress, given that we've now crossed over to the... So, itong si Swansing, mga kababayan po natin, sira yung karir nito, no? Kasi pinalitan niya nga itong si Kimbo, na si Kimbo naman ang pumalit dito kay Saldico, no? Na puno po ng maanomalya. So, yung sasalo ngayon nito ay itong si Swansing, mga kababayan po natin.
the 20th Congress, we would need to consider that request. Giit ng kongresista, bunsod nito, tanging ang nakaraang chairperson ng Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang makakasagot nito. Sino pang makakasagot? Wala na records eh. Pag hindi pa niya nasagot yan, nako. Nako. Ano nangyari dyan? Paano napalitan yan nung imposible? Ayon Imposible, pero ngayon mga kababayan po natin, may mga balibalita na si Saldico is mukhang umalis na ng bansa. Nako, alam nyo, itong si Saldico, mayroon pa siyang sasagutin dito sa kanyang sariling construction company, no? Na nakakuha umano ng napakalaking proyekto sa mga flood control sa Bicolandia. So, siya yung may hawak ng mga ano doon, may mga proyekto. At hindi lang po sa Bicol no? Mayroon siya sa Oriental Mindoro. In pagkakalam ko, mayroon din siya dito sa area ng Bulacan. Na napakaraming mga ghost project. kay Representative Chanco, ang small committee ang humahawak ng mga individual amendments o pagbabago sa budget, katulad ng kung anong tatanggapin, tatanggalin at kung saan kukuhanin ang mga pondo ng General Appropriations Bill. Aniya, ang mga detalyeng ito ng 2025 national budget ay malalaman lahat sa dating puno ng small committee. Let's ask Saldico because Kasi chair, chair siya, imposibleng ikaw chairman. na walang kopya. Hindi mo alam kung ano nangyari? And where is Saldico right now? He got re-elected, di ba? Yeah. He's the congressman. Did you see him already? So, nasaan na si Saldico, mga kababayan po natin? Yun din yung tanong ng ating mga kababayan, no? Nagtatago na ba si Saldico? No? Wala na po ba sa ating bansa, mga kababayan po natin? Kasi napakalaking pananagutan yan. At alam mo yung narinig natin doon kay Atty. Vic Rodriguez, no, yung kanyang analysis at nakikitang malaking posibilidad na itong si Saldico daw po ay posibleng magiging kagaya nitong si Janet Lim Napoles, no? Nagagawing collateral, nagagawing panangga para matakpan itong mas malalaking opisyal na involved po dito sa malaking nakawan. Alam mo yung nangyayaring insertion, napakalupit, no? Tapos itong mga budget na lumubo sa DPWH, tapos ang ending pala, nagkaroon ng mga flood control na mga ghost project. Ang pinagdududahan, no? Ang mga kongresista na nakakuha ng mga malalaking pondo, parang front na lang to sila. Pero may mga nagmamaniobra, no? Para mangyari itong pundong ito, makunwari, no? Matuloy ang project na ito, itong mga flood control na ito, pero mas napupunta ang pera dito po sa mga namumuno dyan, di umano sa House of Representatives. So kanina narinig natin may mga pinakita pong mga ghost flood control project itong si Ping Lacson, pero iilan lang po yung pinangalanan niya, so isa lang yung kongresista na pinangalanan niya. Yun po ay congressman ng Oriental Mindoro na si Congressman Panaligan. So ngayon mukhang nagdi-deny na, no, na hindi niya daw alam yung mga insertion sa kanyang distrito. So mukhang yan ang isa sa mga hinahanap nitong si Representative Toby Chanco na sinasabi niya na bakit biglang lumubo ang mga budget sa isang distrito na nagsasabi mga kongresista na hindi naman sila humingi ng additional na pondo at hindi rin sila miyembro nitong Committee on Appropriations. So matindi, mas malalim pang investigation na ito. At ako nakikita na may potential po na ma-expose talaga sila lahat dahil dito sa pagmamatigas ni Toby Chanco. And sana hindi po oproteksyonan ni Toby Chanco itong kanyang mga kaalyado at ilaglag naman yung iba. Sana po ang kanyang poproteksyonan ay ang interes ng kanyang nasasakupan at ang interes ng karamihan ng mga Pilipino. And kung talagang si Tambay involved dito, si Kimbo o itong si Saldico ay involved, dapat ito po ay tuluyan niya ng ikanta at kung sino pa yung mga miyembro ng Committee on Appropriation para naman magkaroon ng hustisya itong napakalaking utang ng ating gobyerno ngayon dahil sa mga anomalya na ginagawa ng nasa gobyerno ito. May mga aka pa sila, may AX tupad na may sariling hawak itong opisina ni Martin Romualdez na pera. Kahit yung DPWH nagsasabi na wala silang choice dahil ang nag-i-insert, naglalagay ng punto ay ang House of Representatives. At nangyari din po yan
ng sekretary po ng DepEd si Vice President Sara. Kaya nila pinag-iinitan kasi hindi nila kayang suhulan at hindi nila mapasunod sa kanilang kagustuhan si Vice President Sara. Diba? So, yan na po yung ating update. Maraming salamat. At kung kayo ay may komento at opinion patungkol dito, huwag kalimutan i-like. No? At kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, pasubscribe na rin. Maraming salamat.